Okay, magandang araw muli sa inyo mga kausapang religion. Ako nga pala uli si Ben Molino ng Yemilip at kasalukuyan na naka-base dito sa Ontario, Canada. So salamat po sa inyo pong pagsusubaybay dito sa Usapang Religion. At salamat din sa inyong panunood sa mga nauna nating mga video. So ngayon ay nasa ika-4 na episode na tayo ng ating talakayan about the Bible and church history. At sa nakaraang video natin ay ating napag-usapan at tinalakay yung kahalagahan ng pag-aaral ng church history, kung bakit mahalaga na magkaroon tayo ng kaalaman. At sa episode na ito ay ating pag-uusapan ngayon yung itinuturing ng mga heresies sa church. At bago natin simulan ay kailangan nating sagutin kailangan nating malaman ano nga ba ang ibig sabihin ng heresy. So what is the meaning of heresy? So batay doon sa kanyang definition, ang heresy ay isang theological doctrine o system na rejected as false ng ecclesiastical authority. So yung heresy ay pangahawak doon sa isang particular na philosophical opinions na mali doon sa interpretation, ng tamang interpretation sa Bible. So sa paglakad ng church at pagsunod doon sa kalooban ng Diyos ay nabuo yung iba't ibang uri ng katuruan o teolohiya na merong kinalaman sa pananampalatayang Kristiyano. Na ito din naman yung humuhubog at nagpapatibay sa pundasyong ito. Ngunit hindi mawawala ang mga nabubuong kaisipan o kasaysayan o teolohiya na mayroong kinalaman doon sa pagtuklas sa Diyos na siya namang bumabalikwas o kumokontra doon sa nakasanayan nating orthodox teaching. Kaya naman, pag may isang katuruan na lumalabas mula sa kaisipan ng isang tao or organization na lumalaban o kakaiba sa itinuturo ng mga early Christians or ng mga unang tagasunod ni Kristo, at ito ay walang malinaw na pinagmulan mula sa sinasabi ng Biblia, ay tinatawag nila itong heresy o heretic. At sa church history, marami ang masasabing heresy na meron silang iba't ibang katuruan. Pero sa video natin na ito, sa episode natin na ito, ay magbibigay lamang ako ng 3 na well-known na heresies na hanggang sa ngayon, sa kasalukuyan, ay merong mga organizations o tao na kanilang tinatanggap yung ganitong uri ng katuruan. So meron akong 3 na ibibigay sa inyo na well-known heresies sa church history. Una, yung excuse me, yung Arianism, na merong kinalaman sa Christology. So yung Arianism ay ina-attribute kay Arius na isang presbyter ng Alexandria. So ang Arianism ay isang Christological doctrine na merong kinalaman kay Jesus. So sa kasaysayan ay inilatag ni Arius ito around early 4th century, at ito ay naging isang controversial sa church, at pinag-usapan, pinagdebatehan at dumaan dun sa council ng early church. At sa Eastern Christianity, merong tinatawag na 7 ecumenical councils na kung saan dito pinag-uusapan at pinagdidesisyonan ang lahat ng mga bagay na merong kinalaman sa church at doktrina tungkol sa Diyos. So yung Arianism controversy ay pinag-usapan noon sa Council of Nicaea around 325 AD. At yung katuruan ng Arianism na nagsasabi na si Jesus ay isang created one or created being lamang. Dahil sa Trinity o sa Trinitarian tradition, bagamat sinasabi na si Jesus ay distinguished from the Father, pero hindi natin itinatanggi yung kanyang pagiging Diyos. Pero ang basic premise ni Arius, ang Father ay self-existent, hindi siya nakadepende sa kahit anumang pangyayari. Hindi tulad ni Jesus na kinakailangan pa ng isang birhen para mag-exist sa mundo. Kumbaga, si Jesus ay nakadepende nakadepende sa isang pangyayari o sa isang bagay
at maging sa Ama para siya mag-exist sa mundo. So ito yung basic premise ni Arius, ano? At isa pang kanyang argument ay si Jesus ay walang direct knowledge sa Father. Kaya lumalabas na si Jesus ay isang finite being lamang. So ito ay itinuring na heretic dahil dinideny niya yung pagiging divine o yung deity ni Jesus. Pero sa church history, ang teaching na ito ay natalo sa isang debate sa Council of Nicaea na at ang naging defender ng orthodox teaching na siyang nagwagi din naman sa debate ay si Athanasius na isang kilalang theologian at obispo ng Alexandria. So sa panahon natin ngayon, kahit na nagwagi yung orthodox teaching na si Jesus ay isang divine being tulad ng Ama, ano, o Father, ay hindi may kakaila na may mga tao at mayroong mga organization pa rin na sinusundan yung doctrine ni Arius, yung Arianism. Example, yung Jehovah Witness at maging yung tinatawag na INC. Ano? So, that's one of the well-known heresies sa church history na dapat aware tayo kasi nagtuturo ito ng maling paniniwala, especially doon sa Christology, yung pagiging Diyos ni Kristo. Okay? Pangalawa, yung Pelagianism. Okay? Ang Pelagianism ay ina-attribute naman kay Pelagius na isang monk. So ito rin ay isa sa mga controversial na teaching na nagsimula doon sa 5th century. So si Pelagius kasama ng kanyang mga tagasunod ay sinimulang ituro yung patungkol sa kaligtasan ng tao. So may kinalaman nito doon sa soteriology naman. Okay? So yung paniniwala ni Pelagius na malaki yung parte ng tao sa kaligtasan na meron siya. Kumbaga, si Pelagius nakapokus to doon sa tinatawag na works, ano? Kasi dinideny ni Pelagius yung konsepto ng original sin. At itinatanggi niya yung grace na siyang mahalagang sangkap ng kaligtasan ng tao. So, ang binibigyan din dito ni Pelagius or ng Pelagianism yung kahalagaan ng nature ng tao na pagiging mabuting tao, yung goodness of man, no? At sa pamamagitan ng ginagawa ng tao, excuse me, ay nagiging sapat ito para siya ay maligtas at sa pamamagitan ng kanyang kabutihan din, siya din ay nakakaligtas sa puot at galit ng Diyos. So yung kanilang paliwanag o paniniwala ng kanilang katuruan ay nanggaling ito doon sa interpretation base sa Gospel of Luke, no? Yung Luke chapter 10 verses 25 to 37, yung istorya ng The Good Samaritan. Dahil ginamit ni Jesus yung kwento na ito na isang hindi Hudyo at ang kanilang paliwanag na itong tao ito na hindi sumasamba sa Diyos o hindi mananampalataya ay kinalugdan ni Jesus dahil sa kanyang ginawang mabuti sa kanyang kapwa. Pangalawa, yung nakasulat din doon sa Luke chapter 23 verses 42 to 43, yung senaryo ni Jesus na siya ay nakapako sa krus sa pagitan ng dalawang rebelde o na magnanakaw. Ang kanilang paliwanag dito na yung isang masamang tao sa kanyang buong buhay, pero sa sandaling siya ay pinili na gawin yung mabuti, siya ay ililigtas ng Diyos. At hindi yun dahil sa grace, kundi doon sa kanyang tamang desisyon na ginawa. So, ito yung paniniwala ng Pelagianism. So, dinideny yung grace at nakafocus doon sa tinatawag na works of man or goodness of man. So, sa kasaysayan, ang kumontra doon sa heretic na teaching na ito ay si St. Augustine, ano? Isang bishop of Hippo, no?
na ang sinasabi niya, tayo bilang mga tao ay hindi natin kayang mag-attain o ma-attain yung righteousness sa pamamagitan ng sarili nating effort. At tayo ay totally dependent doon sa biyaya ng Diyos. So, kumbaga, wala kang pwedeng ipagmalaki bilang tao. Hindi dahil sa iyong mga mabubuting gawa para ikaw ay maligtas. So, ito ay kinontra sa kasaysayan ng isang obispo na si Augustine, yung katuruan ng Pelagianism. So, hanggang sa ngayon ay meron pa rin nag-exist na ganitong katuruan na tinatanggap ng ilang mga tao or ng mga organization. Pero ito ay tinuturing na heresy ng iglesia. Pangatlo, yung Donatism, ano? Ang Donatism ay isang schematic movement in the Church of Carthage na ang ine-emphasize naman nito ay yung holiness in the church, ano? Yung holiness in the church. Ito naman ay mayroong kinalaman sa ecclesiology, ano? So sa Donatism naman, gusto nilang paghiwalayin ang mga itinuturing na banal sa mga hindi banal, lalo na doon sa mga hanay ng mga clergy o mga pare, na mga obispo, no? Na siyang nangunguna doon sa pananalangin sa Diyos para sa mga tao. So ang sa Donatism, magiging valid lamang yung prayer ng isang clergy at pagsasagawa niya sa mga sakramento sa loob ng simbahan kung siya ay faultless, kumbagay walang kasalanan. At mangyayari lamang nito kung pananatilihin niya yung kanyang kabanalan sa loob ng church. Pero noong panahon ng persecution, no? Theocratic persecution around 303 to 305, yung Roman government ng North Africa ay sinimulan yung i-persecute yung mga Kristiyano. At pinag-utos doon na itigil ng mga Kristiyano yung pagsunod sa Diyos at pagsunod sa Biblia. So dahil dito, kung hindi sila susunod, sila ay papatayin at ipapakain sa mga diyon. Kaya nung panahon na yon ay maraming mga Kristiyano at maging mga clergy, mga pare, mga obispo, na sandaling tumalikod sa Diyos. Pero dumating yung pagkakataon, natapos yung persecution na ito at na-legalize yung Christianity around 313 AD at maraming mga Kristiyano ang muling bumalik sa pananampalataya. At maging mga clergy ay marami din bumalik ang kanilang mga posisyon para muling i-preserve yung kabanalan sa church. Pero itong si Donatis, ay sinimulang questionin yung authority ng mga nagbalik na mga clergy at mga mananampalataya na tumalikod sa Diyos. So, ang naging resulta ay humiwalay si Donatus, Magnus sa Catholic Church at nagtayo ng sarili niyang church. At ang Donatism ay napabilang sa mga may heretic teaching dahil sa mga naging pagbabago nila doon sa kanilang mga paniniwala. Dahil doon sa sobrang pag-observe ng mga Donatist sa kabanalan ng tao at pagpapanatili doon sa kabanalan sa loob ng church. Which is, yun naman ay mahalaga, mahalaga naman talaga yon. Pero nagkaroon sila ng katuruan na ang kaligtasan ng tao ay matatagpuan lamang sa loob ng church. So there is no salvation outside the church, Kaya lahat ng mga gustong sumunod sa kanila ay kinakailangan mag-undergo dun sa tinatawag na re-baptism. So kailangan bautismuhan uli. So ang lahat ng gustong makipag-unite uli sa Diyos ay dapat palaging nasa loob ng simbahan at nagsasagawa ng pananalangin at maging ng mga sakramento. So ito yung pangatlo na kilala na heresy sa church history, yung Donatism. So ito yung tatlong kilalang mga heresy sa church history
Pero marami pa yan, kaya lang, ito lang yung nais kong i-share kasi nakasentro ito doon sa pag-aaral about Christology, Soteriology, at Ecclesiology. So, kaya sa pag-aaral sa church history ay mas magiging bukas ang ating isipan sa mga nakaraan na siyang magiging batayan naman natin ng ating paglilingkod at pananampalataya sa kasalukuyan. Ngayon, ang tanong, bakit may heresies o heresy? So, ang sabi ni Wells, heresies are experiment in man's unsatisfied search for truth. So, ang tao kasi ay patuloy doon sa pagtuklas ng mga bagay-bagay lalo na mayroong kinalaman sa pananampalataya sa Diyos. Kaya kung ang tao ay laging babatay na lang doon sa mga nabubuong kaisipan batay sa kanyang karanasan at hindi base sa katotohanan na itinuturo ng Biblia, ay maaaring mauwi sa pagiging heretic. Kaya kung ayaw nating maging heretic, patuloy tayong mag-aral ng Biblia, no? Na merong gabay ng mga nauna pang mga nag-aral ng Biblia, ng mga kinikilalang mga scholars, At maging yung pag-aaral din natin sa kasaysayan ng iglesia o church history. So hanggang dito na lang muna mga kausapang religion. Bagamat medyo mahaba, pero salamat sa inyong patuloy na pagsusubaybay at panunood. At kung hindi pa kayo nakasubscribe doon sa YouTube channel ng Usapang Religion, pakiclick na lang po yung button at maging yung notification bell para nakakatanggap kayo ng mga bagong mga videos ng YouTube channel na ito. So maraming salamat po. Hanggang dito na lang. At sa susunod ay tatalakayin natin naman yung about sa women of the church. Hanggang sa muli. Paalam. Salamat.